Samantala, antabayan na naman po ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumaho na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Agoo, higit 1,500 pamilya ng mga overseas Filipino worker sa Rehiyon 1 nagtipon-tipon para sa taunang OFW Family Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nasurok sa ngaribo limagasot a pamilya dagiti OFW manipod ti upat a probinsya ti Rehiyon 1 tinagumong para ititinawan nga OFW Family Day itay na palabas ang udo ti lawas. Maysa ditoy kadagiti mekanismo ken wagas ti Overseas Workers Welfare Administration OWA tapno marikna dagiti pamilya dagiti OFW asandang agmaymaysa ken ada sa nga ti gobyerno ang mga aywan kadakwada. Saraman kadagiti tampok iti selebrasyon ket ti cosplay competition anang ipakitaan dagiti agtutubo nga OFW dependent ti teda iti panagaramid kadagiti kawas dagiti kang runa na karakter iti manga, anime ken pelikula. Adapay pasalip iti musical theater anang abakan ti OFW Family Circle manipod La Union ano sa dimno ket imbing layda ti kasasaad dagiti OFW iti balasiw tao ken dagiti sakripisyo da amang suporta iti pamilya na batida ditoy Pilipinas. Nagiwaras pa iti OWA Region 1 iti naduma-duma a premyo iti raffle draw kas iti laundry packages, Noche Buena packages, bagas, groceries ken naduma-duma nga appliances. Ti OFW Family Day ti panangrambak, panangpadayaw ken panangbigbig kadagiti di maartapan a kontribusyon ken sakripisyo dagiti OFW. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Albert na naulat mula Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, munisipyo sa barangay o MB program ng local government Arteche matagumpay na isinagawa sa ilang lugar sa nasabing bayan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang lokal nga buhatan hanbungton Arteche, kabakyangan Arteche Municipal Police Station, 801st Maneuver Company, 52nd Infantry Battalion, Technical Education and Skills Development Authority, Arteche National Agricultural School, inagburublig hapag dumarahin munisipyo barangay program ang LGU Arteche nga dahatuluhin nga barangay. Aktibo nga pinangunahan ni Mayor Vardonen pagdumara ng sabing aktibidad para mas maipaharani pa itong serbisyo ng gobyerno nga dahakatawhan na bisan pa man haluyuhan diri paborable nga panahon. Nakatagamtaman Malupyon Barangay Kasidman, Tibalawon, ngan Bigo, hin mga libre nga serbisyo sugad ang check-up, birth certificate registration, DTI services, haircut, libre nga palugaw nga tsinelas ug iba pa. Ang diri paborable nga panahon indiri makakaulang han LGU hapagpahat hin mga serbisyo katawhan. Nagpapakita ini nga buhi ito ng bayanihan spirit hiton mga Artechehanon. Tikang didi ha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Dayan, yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Bangus at Tilapia Festival, matagumpay na nailunsad sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagmalampuson ang paglusad sa Kinaudaghang Tilapia ug Bangus Festival sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte atong Sabado, Disyembre 9. Ang bangus ug tilapia farming ubos gihapon sa programang Bayanihan Sagot sa Kahirapan sa administrasyon ni Mayor Edito Mulig nga naninguha makahatag og dugang pagkakitaan ug kaugalingon nga pangkonsumo sa mga dumulupyo. Sa iyang gihatag nga mensahe gihatagan og gibug aton ni Mulig ang gitinguha nini nga mahimong independent bahin sa food security ang lungsod. Patod kang Mulig, mahimo nga dili na manginahanglan og palit og pagkaon sa gawas ang mga himatagnon ug masuplayan na usab ang kaugalingong demand sa lungsod kung magtinabangay ug maghiusa ang katawhan.
Pinaagi niini dili imposible sumala niya nga makabot ang progresibong St. Bernard. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, serbisyong Cardo, serbisyong may puso, inilunsad ng Police Regional Office 10 o PRO 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gilusad kagahapon sa buntag Disyembre 11 ning kasamtangang tuig sa Police Regional Office 10 o Prutan sa Camp Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa pagpanguna ni Police Brigadier General Rodolfo B. Layog Jr., Regional Director sa Prutan, ang Serbisyo Cardo, Serbisyong May Puso. Ang Serbisyo Cardo nagkahulugan kini nga C. Commitment to excellence and efficiency. A. Adherence to PNP policies and programs. R. Respect for human rights. D. Dedication to the right of law. O. Outstanding collaboration and partnership with the community and stakeholders. Gipahigayon usab ang pagpinirmahay og kasabutan tali sa Prutan ug sa mga stakeholders isip pagpakita sa komunidad sa ilahang suporta sa programa sa kapulisan. Sumala pa ni Police Brigadier General Layog nga ang tumong sa mong programa nga mas mapalambo o mapaligod pa ang serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan. Pinaagi sa pagtinabangay. Nanawagan karon si Police Brigadier General Layog ngadto sa katawhan sa kooperasyon kay ang kalapusan nga makabot nga magbulinawon ang Northern Mindanao pinaagi lamang sa panagiusa sa kapulisan o sa katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga, 5 panibagong proyekto na nagkakahalaga ng kabuang 6 na milyong piso sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, inaprubahan ng DOST 9. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. I-aproba el Department of Science and Technology o DOST Region 9 as 5 nuevo proyecto que tiene cantidad de 6,101,500 pesos na probinsya de Zamboanga del Norte recientemente. Ya conducí al Provincial Science and Technology Office o PSTO de Zamboanga del Norte el firmado del Memorandum of Agreement o MOA para na propone sa 5 proyekto. Estaba el pondo del magaproyekto na Small Enterprise Technology Upgrading Program o set up del mencionado ahensya. Alcanza más o menos 20.5 million pesos el totalmente funding assistance que aprova el DOST 9 para na 12 micro, small, medium enterprises o MSMEs y soporta el PSTO Zamboanga del Norte este año por medio del setup. Desde la ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine, na naulat mula Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Humigit kumulang 500 estudyante umuwi sa kani-kanilang probinsya dulot ng insidenteng pambobomba sa MSU Marawi Gym. Balik eskwela na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Mibalik na sa campus ang 5 kagatos nga mga tinungan nga ni Pauli tungod sa kahadlok sa nahitabong pagpamomba sa MSU Marawi Gymnasium. Sa partial record na nakuha sa Radyo Pilipinas Iligan sa ihap sa mga tinunan nga ni Pauli ni atong Disyembre 3, 2023 dili mula pa sa 8 kagatos nga matinunan ang nipili nga mamauli una sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya. Gikuha sa mga management sa universidad ug mga ahensya sa gobyerno ang mga estudyante nagikan sa lagyong mga probinsya. Ang pick-up points mao ang Cagayan de Oro, Pagadian ug Malabang, Lanao del Sur. Gawas sa inisyatiba sa universidad sa pagkuha sa mga tinunan adunay usay mga lokal nga kagamhanan sa pipila ka lungsod nga nagpahigayon og libreng serbisyo sa transportasyon alang sa mga tinunan nga gustong mobalik sa MSU Marawi nga gikan sa lungsod sa Colambugan, sa Lanao del Norte ug mahayag gikan sa Zamboanga del Sur. Giabi-abi sad sa mga opisyal sa universidad ug mga representante gikan sa Supreme
student government. Sa maong universidad, lakip usab niini ang nagkadaiyang ayuda og serbisyo sa universidad aron makabangon ang tanan sa nahitabos sulod sa tungaan nga nagkalas sa pipila ka mga kinabuhi sa miaging simana. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alvidad, yan na ulat mula Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.